Problema sa utang ang kinakaharap ng may-ari ng Miss Universe organization na si Ann Jacro Jatatip. Super tutok na sa Super Rich TV. Super wow sa kaalaman. Bumagsak umano ang shares ng kumpanya ng Thai billionaire na si Ann Jacro Jatatip matapos ang pahayag na hindi mababayaran ng JKN Global Group PLC ang 609 million baht or 984.6 million worth of debentures, ang una sa 7 tranches o bahagi ng kanyang pagkakautang na may kabuuang halaga na 3.36 billion baht o 5.4 billion. Naharap sa malaking problemang may kinalaman sa pananalapi ang Thai transgender billionaire na ito na may-ari ng Miss Universe organization. Sa ulat nga ng Bangkok Post ngayong Huwebes, August 31, bumagsak umano ang shares ng JKN Global Group PLC matapos ang pahayag ni Ann na hindi mababayaran ng kumpanya niya ang 609 million baht or 984 billion pesos. Si Ann ang Chief Executive Officer ng JKN. Sinabi ni Ann sa Stock Exchange ng Thailand na magbabayad ang kumpanya niya ng 156.6 million baht or 146.62 million sa principal at 9.98 million sa interes. Kapag nagbayad si Ann, may malalabi pang balanse na 443 million baht. Ang pagkakautang ng kanyang kumpanya dahil 26% pa lamang ang mababayaran niya sa issue ng debenture JKN 239A. Ang debenture ay isa sa uri ng bond o iba pang debt instrument na hindi nasisiguro ng collateral. Wala ang collateral backing ang debenture na umaasa lamang sa reputasyon ng pagbibigay ng suporta. Ayon sa Investopedia, ang mga korporasyon at pamahalaan ay madalas na nagbibigay ng mga debenture para makalikom ng kapital o pondo. Isinawalat ni Ann ang plano niyang makipag-usap sa mga debenture holders sa September 29 para humingi ng pahintulot sa repayment delay. Kung sakaling pumayag ang mga debenture holders, hindi maituturing na default ang overdue payment tulad ng naunang kontrata at hindi sila mangungulit na mabayaran agad. Paliwanag ng may-ari ng Miss Universe organization, matatag ang paniniwala ng kumpanya sa kapasidad nitong panindigan ang plano sa pagbabayad na nauukol sa mga obligasyon sa principal at interes na may iba't ibang pinagkukunan ng pagpupondo na isinaalang-alang. Kaugnay nito, kinumpirma at inulit ng kumpanya ang pangako nito na kukumpletuhin ang pagbabayad ng parehong principal at interes na kalakip sa JKN 239A debenture, kasama ng anumang iba pang mga debenture na inisyu ng kumpanya. Inilahad naman ng Thai Bond Market Association or Thai BMA na may 6 pang tranches ng debentures ang JKN kaya dapat itong magbayad ng interes sa September 11, October 20, November 10, 13, 15 at 24, 2023. Nagkakahalaga ng 300 million, 578.6 million, 400 million, 800 million, 525 million at 156.6 million baht na may mga petsa ng maturity sa 2024 at 2025. Ang 6 na tranches na natitira. Ang pagkakaantala ng pagbabayad ng JKN sa mga pagkakautang nito ay magkakaroon ng epekto sa bond market dahil magiging maingat ang mga investor kaya tinututukang mabuti ng Daol Securities kung paano haharapin ng JKN ang malaking problema na kinakaharap. Ang Daol Securities ang kinatawan ng 5 tranches ng debentures ng JKN. Pinaniniwalang magkakaroon ng epekto sa 72nd Miss Universe na magaganap sa El Salvador noong November 18, 2023 ang malaking problema ni Ann sa pananalapi. Gumawa si Ann ng kasaysayan sa pageant world noong October 2022 nang bilhin niya ang Miss Universe organization sa halagang 20 million US dollars. Pero muli nang siya ang naging may-ari, hindi na nawala ng kinasasangkutang problema ang controversial na Thai transgender billionaire. Ngayon, anong masasabi mo sa pagkakautang ni Ann? Ngayon ba ay makakalusot siya dito? Comment down below!